Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Marinang pansamantalang makalaya si dating Senadora Laila De Lima matapos payagang magpiyansa ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206. Ito'y matapos aprobahan ng korte ang bail petition ni De Lima. Dahil dito, marinang pansamantalang makalaya ang dating senadora na nakadetine simula pa 2017 dahil sa 3 kasong may kinalaman sa iligal na droga. February 2021 nang ibasura ng Muntinlupa RTC Branch 205 ang isa sa kanyang 3 kaso. Habang nitong Mayo, pinawalang sala ng Muntinlupa RTC Branch 204 si De Lima at former bodyguard Ronnie Dayan sa isa pang kaso dahil sa reasonable doubt. Unti-unti nang nabubuo ang istruktura ng Maharlika Investment Corporation na mangangasiwa sa operasyon ng Maharlika Investment Fund. Una dito, ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Rafael Consing Jr. bilang Pangulo at Chief Executive Officer ng MIC. Kabilang sa mga responsibilidad ni Consing ang magtatag ng malawak na portfolio ng mamumuhunan sa lokal man o global financial market, pangasiwaan at mamuhunan mula sa inisyal na kapital at kontribusyon sa korporasyon alinsunod sa batas, at pangasiwaan ang mga papasuking investment para tiyakin ang kita na makakatulong sa paglago ng ekonomiya. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, wala na nihatag og komento si Vice President Sara Duterte kalabot sa pagtanggal kang kanhi presidente o representative karon sa ikaduhang distrito sa Pampanga nga si Gloria Macabacal Arroyo o Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab isip Deputy Speaker sa House of Representatives niadtong milabay nga semana. Ang duha ka mga kongresista pulos wala mipirma sa gipagulang House Resolution 1414 kung ang resolusyong nagpamatuod sa integridad ug dungog sa House of Representatives ug ang pagpanayag silang suporta sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Hinuon isip higala sa duha ka mga kongresista, doon na siya gibilin nga komento, sumala pa niini sa natad sa politika, walay permanenteng amigo, ingon man kaaway. Politics, we always say that there are no permanent friends and enemies sa politika. And as a politician, it is truly heartwarming if you find another politician who is a true friend. That is why Congressman Sid Ungab and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo has my full support. Samtang isaulog karon sa bulan sa Nobyembre ang National Children's Month, subay niini usa ka citywide Children's Congress ang ipahigayon sa Davao City karong semana. Tambungan kini sa 182 ka mga elected barangay child leaders dinhi sa syudad. Dinhatagan sila gigayon nga malatag ug mahisgutan ang mga nakita nilang issues ug concern diha sa ilang komunidad. Imbitado usab atol sa Children's Congress ang mga nagkadayang stakeholders kini aron nga ilahang mapaminawan ang isyu sa kabatanunan ug makabuhat og lakang kung paunsa kini mahatagan og kasulbaran. Gibutyag usab sa Special Office for Children's Concern kon COCC nga nakatakda silang magpahigayon og training sa mga barangay officials dinhi sa Davao City. Recently lang natapos yung barangay election and our barangay council for the protection of children na kung saan ang ating kapitan holds the as the chairperson of that council, and that one of its function or duty is to ensure the welfare of their children in their respective barangay. So naami training for them, of course in partnership of the Davao City Council for the Protection of Children, to review their functions kung ano-ano yon. And we have invited DILG, CSWD, ug mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.